Isang kababayan nating Pinay OFW ang patay sa Jordan matapos gahasain sa kapatayin ng isang minor de edad na anak ng kanyang katrabaho bilang hardinero sa bahay ng kanyang employer. Ginahasa, pinatay at isinilid sa tangke ang bangkay. Yan ang malagim na sinapit ng isa nating kababayan sa Jordan. Ang suspect, minor de edad na anak ng katrabaho niya. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon, exclusive. Napapanood ko lang sa TV yung mga ganong istorya. Tapos, mangyayari pala sa anak ko. Napaiyak na lang ang inang si Maria Lisa habang yakap-yakap ang larawan ng kanyang 34 anyos na anak na si Mary Grace. OFW sa Jordan si Mary Grace at 8 taon na namamasukan sa kanyang employer. 3 taon na nakalilipas nang huling nakauwi ng Pilipinas ang Pinay at magbabakasyon sana ulit sa Pampanga sa susunod na linggo. Ang hindi lubos akalain ni Maria Lisa, nakakahong iuuwi si Mary Grace at isa ng malamig na bangkay. Nakitang patay ang OFW sa basement ng bahay ng amo niya sa Jordan noong October 12. Base sa police report na nakalap ng Overseas Workers Welfare Administration Region 3, pinahirapan pa raw si Mary Grace bago pinatay. Na-rape nga ang anak ko, na lumaban siya. Sinabi daw niya dun sa pumatay na isusubok kita sa amo ko. So, parang sinakal siya hanggang sa mamatay. Ang sabi dun sa police report, iniligay siya sa diesel tank. Ang itinuturong pumatay kay Grace, ang 16 na taong gulang na anak ng hardinero ng kanyang amo. Kaya daw siya nandoon, ang sabi nung Pinay doon is absent daw yung tatay. So, siya ang naging substitute. Kwento ni Nanay Lisa, huli nilang nakausap ang anak noong September 30 para batiin ang kanyang ina sa kaarawan nito. Kwento niya sa amin na mababait ang mga amo niya. Wala siyang reklamo. Kasama niya sa bahay is 2 matanda lang. Isang mag-asawa na ang matandang lalaki is bedridden. October 11 naman, nakatanggap sila ng tawag sa kapwa OFW ni Mary Grace na hindi na nila nakikita ang Pinay. Doon na humingi ng tulong sa OWA si Nanay Lisa. Base sa CCTV sa loob ng bahay ng kanyang amo, huling nakita ang biktima kasama ang minor de edad na suspect. Ipinakausap namin si Nanay Lisa kay OWA Administrator Arnel Ignacio na ngayon ay nasa Riyadh, Saudi Arabia. Sabi ni Ignacio, sa October 21, nakatakdang iuwi ang bangkay ni Mary Grace sa Pilipinas. Kami na po ang bahala dyan. Pinaaresto na rin po natin yung gumawa yung karumal-dumal na krimen na yan. Sir, ano pong magiging parusa nun? For the moment po, nakakulong na, mag-trial yan sa prosecutor. Aabangan natin kasi ang problema natin bata eh. Basta update namin yun. Magpapaabot din ng tulong ang OWA sa 2 nauli ng anak ni Mary Grace. Totally tutulungan natin. Opo, sana po matulungan nyo kami, lalong-lalo na po yung anak niyang panganay na may congenital heart disease. Yung panganay po niya, bibigyan na natin ng educational support magmula ngayon hanggang siya ay graduate. Salamat po, salamat po. Sa huli, may mensahe si Nanay Lisa sa minor de edad na pumatay sa kanyang anak. Kahit 10 bitay, hindi kayang bayaran ng buhay ng anak ko. Kung pwedeng akong pumatay sa kanya, gagawin ko. Hindi sinabi kung anong lahi ang pumatay sa kababayan nating Pilipina, pero mostly naman sa mga hardinero sa ibang bansa, lalo na sa Middle East ay ibang lahi. At nandoon lang daw yung lalaking minor de edad base sa video dahil absent daw yung kanyang tatay at siya ang tumatayong reliever or substitute. Dapat sa mga ganitong kaso ay may death penalty na. Dahil buhay ang kinuha, dapat buhay din ang kapalit. Kahit na minor de edad pa yan, may isip na yan dahil nga naisip nga niyang manggahasa at pumatay. Gaya ng sinabi ng nanay sa video na napapanood niya lang ito sa TV, pero hindi niya akalain na mangyayari din ito sa kanyang anak. Kaya sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, lalong-lalo na dito sa Middle East, mag-iingat kayo mga kabayan, lalo na yung mga babae na nagtatrabaho sa bahay. Huwag na huwag kayo magtitiwala masyado sa mga ibang lahi. Rest in peace, kabayan. Sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ang buhay ay inialay sa bansa?